So dito tayo sa yung bang no, yung sa isa pang gamit na no. So when noun 1 is the name of a country, and noun 2 is a product, it means that noun 2 is made in that country. When noun 1 is the name of a company, and noun 2 is a product, it means that noun 2 is made by that company. So in this structure, doku is used to us, whereby whom noun 2 is made. So dalawa yung ano. At tatlo, may tanong pa, no? Yung ano no, isang gamit ng no. So made in that country. At saka yung ano, made by that company. Pag nakaduko no. So as, where, or by whom noun is made. Or by whom. So noun 2 is made. So nakano yan lahat eh. Tatlo. Ito sa mas madaling maintindihan lang din. For example, yung ano, yung country natin, Japan, o yung Nihon. For example, yung noun 2 natin, yung products, yung kuruma, sasakyan. So sasakyan, sasakyan na made in Japan, no? So example ko. For example, yung country natin, yung Amerika, yung noun 2, sukabang, yung bag. So bag na made in Amerika, no? That's example. For example, Philippines. So yung 2K, orasan. So orasan na made in Philippines. So kagaya lang din kahapon, na kailangan mo sila ng kure, sore, at saka yung are. Yung kuno, suno, at saka yung ano. Yung ano na, ito. So iyan, at saka iyon. So ito. So iyan, at saka yun. Ito followed by a noun nga lang. Ito followed by a particle, yung kahapon. So koriwa. So nihon no kuruma desu. So kompleto na siya, no? Pag may nakalagay na demonstrative. So ito ay sasakyan na made in Japan. Or soriwa, Amerikano kabang desu. So yan ay bag na made in America. No? Or ariwa, Filipino toki desu. So yun ay orasan na made in Philippines. No? Ilagay na din natin yung followed by a noun. Same lang naman kahapon. Iba lang yung gamit niya dito. Pero ilagay pa rin natin. No? So no kuromawa, nihon no desu. No? Kahit wala na kasunod yung no. So itong sasakyan po nito ay made in Japan. No?
Oso no kabang wa, then Amerikano desu. So, yung bag po na yan ay made in America. Klase ka man. Or ano tokewa, Filipino desu. Tanggalin yung toke na. So, yung relo po na yun ay made in Philippines. No? Then, ito yung tanong niya. Yung doko, no? Yung doko, no? Yan. So, in this structure, doko is used to ask where or by whom nanto is made. Walang sinabi na dotsira. No? Yung ano pala, yung polite ng doko, dotsira. Pero wala akong narinig na ginagamit yung dotsira dito eh. Kasi pag pwede yung dotsira, so palaging ganyan. Dotsira o doko. So dotsira o doko, dito doko lang talaga. So sampulan natin ang isa. Yan. Tanggalin mo yung nihon. Palitan mo siya ng doko. Kung magtatanong ka. So saang bansa o galing itong sasakyan? Saang bansa po galing itong sasakyan? Yung tanong is correct, so yung sagot mo correct na. Palitan mo yung doko ng country. So, kore wa doko no kuroma desu ka? Sore wa nihon no kuroma desu, no? So, galing po ng Japan, no? Yung nihon no kuroma yung galing po ng Japan, made in Japan. So, yung ano dito, no? So, palaging dalawa yung tanong. Yung tanong na walang interrogative. Na mag-add ka lang ng kada, no? Wala ka nang tatanggalin dito. So, may ganyan. So, ito po ba ay galing po ba ng Japan itong sasakyan ito? Galing po ba ng Japan itong sasakyan ito? So, opo. Galing po ng Japan. So, hai nihon desu. Pag iye, so iye, nihon ja arimasen. No, hindi po galing sa Japan. At saka yung sagot na to. So, iye, Amerika no desu. So, no, hindi po. Sa Amerika po galing. Dalawa po yung sagot pag iye, no? Yan ang tanong, no? Galing po ba ng Japan itong sasakyan ito? No, hindi po. Sa Amerika po galing. So, iye, Amerika no desu, no? Nakalimutan yun, no? Kuruma. Iye, Amerikano, kuruma desu, no? So, wala nang tanong dito sa unang gamit niya. Dalawa yung gamit niya. So, dito na tayo sa made by that company. Double meaning. So, dito tayo sa company. So, kahit ito lang, no? So, kanina country. So, ngayon, papalitan natin ito ng company. Yung noun 1. For example, no? Honda. Honda no kuruma.
So, sasakyan na made in, for example, Honda. As example ka. For example, yung company natin is IMC. Then yung products is yung pasokon. So, computer na made in IMC. Pangalan ng company, IMC. Classic nyo, no? Yonen. So, Yonen, no? Anong products na? Chocolate. Chocolate, oh. So, chocolate na made in Yonen. Sa ganun din, kailangan mo sila lagyan ng demonstrative para magiging kumpleto. So, kore wa Honda no kuruma desu. So, ito ay sasakyan na made in Honda. Or, sorry wa IMC no pasokon desu. So, yan ay computer na made in IMC. Or, ariwa. So, yoni no chocolate desu. So, yun ay chocolate na made in Yonen. Example naman dito. So, kore wa doko no computer desu ka? So, patanong lang siya. So, ito naman yung sa followed by a noun na demonstrative. Ilagay din natin. Yung kuno, kuruma. So, kuno kuruma wa Honda no desu. Itong sasakyan, puna ito, ay made in Honda. Oso no pasokon wa. Then IMC no desu. Yang computer, puna yan, ay made in IMC. No? Last example. So, ano chocolate wa? Yoni no? Yoni no desu, no? Tanggalin lang. So, yung chocolate po na yun ay made in Yonen. So, isa din to sa ano, company, Yonen, yung pangalan. So, same lang na tanong. Kanina, yung doko, no? Saang bansa galing? So, ngayon, yung doko, no? Saang company ginawa? Sa pula na isa. Double meaning din yung doko, no? So, kore wa Honda no kuruma desu. So, dito ilagay yung doko. So, kore wa doko no kuruma desu ka? Isang company po ginawa itong sasakyan ito. Itong sasakyan. So, saang company ginawa itong sasakyan? Itong sasakyan ito, no? Sorry wa, persona. So, Honda no kuruma desu. Sa Honda po. Double meaning yung doko, no? Kanang example, no? So, kore wa doko no computer desu ka? Ibig sabihin, saang bansa galing itong computer na ito? Or saang company ginawa itong computer na ito?
So, where is this computers made? Yung tinutukoy dyan, bansa. No? Yung tanong na to, where is this computers made? So, it's made in Japan. Kaya Japan yung sinagot kasi saan bansa galing itong computer nito? Isa naman. Who is the maker of this computer? Yung company naman yung tinutukoy. Saan company ginawa itong computer nito? IMC is. Sa IMC po. So, bansa at saka yung company. No? Isa lang yung tanong, no? Dokuno lang. Yan. Double meaning. Saan bansa galing at saka saan company ginawa. Wala namang tanong dito na sa yung bang. So, marami pang gamit yung, no? Hindi pa siya nagtatapos dito. Marami pa siyang gamit, no? So, dito tayo sa number 5. Yung sa puso ado. So, the kusuado system of demonstrative words. No? So, wala namang masyadong paliwanag dito. Ano lang, tandaan mo yung 4 para hindi mo makalimutan yung demonstrative at saka interrogative. Yung series na to, yung sa demonstrative, pero pagdating dito, ito yung interrogative niya. Yung koko, kore, then kuno, yung 4, no? Yung kuno, ano lang pala to? Pag alam mo yung 4, hindi mo siya makalimutan kasi yung kasunod niya pabalik-balik lang eh, no? Yung re, no, ko, sira. Re, no, ko, no, ko, sira, no? Pero dito sa hanggang sa interrogative, yung re, no, ko, sira. Kahit hindi ko titignan, memorize yun kasi pabalik-balik lang. Yung kore, kuno, koko, kotsira, no? So, sore, suno, soko, sotsira. Are, ano, asoko, atsira. Dore, dono, doko, dotsira. Pag alam mo lang yung 4, no? I-memorize mo lang naman to sa yung sa number 5. Ito yung pinaka-last dito sa atakubang. Yung kuni o kuni. So, okuni, the prefix o, so is added to a word concerning the listener or a third person in order to express the speaker's respect to the person. Kumaga sa madaling sabi, nakapulit kasi nag-show ka ng respect to the person. No? Ito country. Ito naman country. No? Paglagyan mo daw siya ng o dyan sa unahan, so nag-show ka ng respect to the person. Kumbaga sa madaling sabi, so nakapulit. No? Pag nakapulit ka sa isang word, so yung buong sentence is ipulit mo din siya, no? Kailang kagaya na doko, saan? So dochira, saan din? Ito polite, no? Pag gumamit ka ng okuni, so dochira yung gamitin mo. Kaya ng okuni wa dochira desu ka? Saan po yung bansa mo? Ito polite, no? So, siyempre mag-polite ka din dito. Yung yung tanong ni Sir kanina na okay ba yung dare, i-consider ko na lang. Yung yung kata, that person, hito. So, that person, yung kanina, ito pula ito.
Yung dare, sino, donata, sino din. Ito nakapula itong isa, no? Kung ba magsama yung dalawa, magsamang polite, no? Okuni. So, dochira is polite yan eh, no? Okuni polite din, so magsama yung dalawa. Yung ginamit kanina, kata, yung sa, sa lesson 2, sila, dito pala. Kata wa, ito nakapula ito, no? Ano yung dapat? Dare or donata? Siyempre, donata. Kasi maghalo yung not polite sa not polite, no? Donata yung ilalagay doon, no? Kaya lang kinonsider ko yung dare kasi hindi siya mali sa grammar. So, donata yun. So, kata wa donata desu ka? Sino po yung tao na yun? Okay lang yung dare. Pag ganito yung nauna. Ano hito wa dare desu ka? Ganun pa rin yung meaning. So, hindi lang po nito, yung pwede mong kabitan ng marami pa. Yan ang siguro. So, trabaho. Lagyan mo lang siya ng o sa unahan para magiging polite siya. Ito noun to, no? Yung noun, pag lalagyan mo siya ng o sa unahan, so nagiging polite yung noun. No? Isang example ba? Yan, no? Hanami. Cherry blossom viewing. Pag gusto mo siyang i-polite, so mag-add ka lang ng o sa unahan. No? Yan. Pero merong ganito eh. No? So noun din. Kaya ng Ryoko. Yung travel. Pag gusto mo i-polite yung noun or yung travel, maglagay ka lang ng go sa unahan. Bakit nakago? Na magkapareha lang naman sila noun. Yung tanong dito, bakit yung isa o? Bakit dito sa baba isa go? No? Example ma'am. Kasoko, so family. Pag gusto mo i-polite yung family, noun din siya. So maglagay ka lang ng go sa unahan. Yung tanong dito, kailan ka mag-go? Kailan ka mag-go? No? So, sampulan natin yung sentence. Lagyan muna natin ng sentence. So, oshikoto wa so nan desu ka? Ano po yung trabaho niyo? So, nakapulite yung tanong niya. No? Pag ayaw mo magpulite, so tatanggalin mo lang yung o. No? Yung sa isa naman. Yung kasoko. No? Go kasoko wa so dochira desu ka? Dochira din yung ginamit ko kasi polite yung go kasoko. No? Okay lang naman yung do ko pag tinanggal mo yung go sa unahan. So, naka-not polite yung kasoko. So, do ko din yung gagamitin dito. Go kasoko wa dochira desu ka? Kasoko wa do ko desu ka? Saan po yung pamilya mo? So, yung tanong dito, no? Kailan ka mag-go? Kailan ka mag-go? Basahin natin para klaro lang. So, dito yung paliwanag niya. So, that choice, ito yung topic natin ngayon.
yung kuni o kuni, no? Yung sa 3, yung noun na yan, no? So yung isa kasi is nakago eh. So that choice between o and go depends on the word. Ibig ko lang sabihin yung ano dito, yung o dito, ikakabit siya sa noun. So magdidepende sa word, no? So hindi lahat ng noun is pwede mong kabitan ng o. So depende lang sa ano, sa word. So anong klaseng word 'yan? Basically, o is attached to words of Japanese origin. Yung o pala, ikakabit mo siya sa Japanese origin words, no? Yung shigoto, hanami, mga Japanese origin words yun eh. Kaya't naka-o, no? Ganon din yung kuni, Japanese origin words yan. Kaya't naka-o. Yung go naman, kailan siya ikakabit. So while go, so is attached to word of Chinese origin. Chinese origin yung ano, yung go. Yan. So, ito ginagamit din ng mga Japanese eh, yung Ryoko, Kasoko, no? Yan. Kasoko, Ryoko, Iken, mga noun yun eh. So pero Chinese origin word siya. Kaya't go, yung ilalagay mo. Yung tanong dito, paano mo malalaman na Chinese origin word siya or Japanese? Ano lang ito, konting research lang. Research ka lang, no? Yung research mo. So, words of Japanese origin. So, lalabas lahat yung mga noun doon eh. So, doon mo malalaman, no? Para hindi ka manghula kung o ba or go. Ganun din dito. Search mo lang dito. Words of Chinese origin na ginagamit ngayon ng mga Japanese. No? So, lalabas na yung mga noun doon. So, yun yung mga noun na kakabitan mo ng ano? Kakabitan mo ng go, no? So, hindi lang na pwede mong kabitan ng o at saka ng go. Malawak na ano to eh. Na discussion yung o na to. May tanong ka din. Yan, Genki. Ano to? Genki, ano to? Sorry to. Japanese origin words yan. Kaya't o, yung ilalagay mo kaya o Genki desu ka? Japanese origin word yung Genki, no? Kaya't walang go. Kung dapat o, kaya o Genki desu ka? So, nagiging polite yung ano? Nagiging polite yung Genki, no? So, medyo mahaba na paliwanag yung o na to. Yung nakalagay dito sa lesson 3. Yung o na yan kasi hindi lang noun, yung pwede mong kabitan, may na-adjective pa. Anong Genki, no? O Genki. Ganon din. Hindi lahat ng adjective is pwede mong kabitan ng o. Meron ding go. Yung Chinese origin words na ano, na adjective. Okay lang sa adjective kasi ano siya, lahat naka Japanese origin word. Wala sa Chinese origin word. Adverb lang dito, no? Kasama diyan yung ano, kasama diyan yung verb. Hindi ko nga lang kasi mabanggit kasi yung hindi ko mabanggit lahat. Paliwanag ng o kasi yung verb madi-discuss pa sa ano, sa lesson 4. Adjective naman is madi-discuss pa sa lesson 8. No? Hindi din kasi lahat ng ano ng verb is pwede mong kabitan ng o. Meron ding go. So kahit hindi ka mag-research, malalaman mo dito sa paliwanag na to. Kung ano yung verb na yun na pwede mong kabitan ng o at saka go, no? So sa inform nga lang to, ano. So kahit ito na lang muna. Yun sa kuni, no? So now, no, hindi lahat ng pwede mong kabitan ng o, pili lang. Yung ano lang, sa Japanese origin words, no? Yung nakabitan mo ng o, so nagiging polite yung noun na yun, no? So wala namang tanong din sa 6. Send ko lang dito.
So ito okay lang na ipasa siya sa Lunes. Kasi Friday naman ngayon, okay lang. Sensei po din masend sa Sa Messenger. Ay. Ayan. Saan ba yung ano dito? GC. Natabunan kasi yung GC. Hindi natin. Mag-send niya mamaya na. So, yung assignment dito sa 3. So, yung sa Mundaichi, so isusulat mo lang into words yung price ay ng 8,400. So, haseng yung Yakuendes. Yung ano lang, yung price lang, isusulat mo lang siya na nakaganito, yung in words. Yung sa Mundai, ito naman yung ano, system of demonstrative words. I-kompleto mo lang siya. Yung sa kanina, yung sa kusuado. Yung sa 3, sambang. So, lagyan mo lang siya ng particles, yung sa Mundaisang. Yung sa Yongbang. So, interrogative lang. Para ma-analyze mo din yung sagot dito, so basahin niyo muna yung ano, yung sagot dito. Para ma-analyze din yung sagot dito. Yung sa Gobang. So, i-arrange mo lang siya. So, dapat alam yung pattern nito, no? I-arrange mo lang siya. So, wala nang kulang dito. Kompleto na to. Nagkakarambo lang. I-arrange mo lang siya kung ano yung pagkakasunod-sunod. Yung sa Arokubang, replyan mo lang siya. Yung Ochiwa, doko desu ka? Saan po yung bahay mo? O anata no hiyawa? Ikkai desu ka? So, desu no? So, nasa first floor ba yung ano? Kwarto mo? So, anata no toki wa nihon no desu ka? Nasa... galing po ba ng Japan yung relo mo? Or anata no nihon no hono wa ikura desu ka? So, magkano po yung Japanese book mo? Yung ibig sabihin ng tanong. Yung sa listening, so ganun pa rin yung gagawin. So dito, isusulat yung tanong. So dito, pag tama, so bilog. Pag mali, so yun yung X na. So wala nang tanong dito, no? Kung may tanong, so chat lang kayo lang. Hindi ko siya masagutan agad kasi may klase. May mga nagtanong kasi dito. So since time na din pala, mag-greetings na lang din tayo. So domo arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. Matagi sa iyo, Bine. Maraming salamat po. So ingat po. Bye-bye po. Thank you po. Sensei. Happy weekend.